Isang mapagpalang araw po ng linggo, July 20, 2025. Kabayan, meron tayong latest update sa lagay ng ating panahon. Wala na po tayong minomonitor na anumang bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Si Bagyong Krising ay nakalabas na ng par mga kaibigan. Pero meron tayong panibagong sama ng panahon, kumpul ng kaulapan o cloud cluster na minomonitor. May chance po ito na maging bagyo sa mga susunod po na mga araw. So titignan natin yung mga posibilidad or pagkilos nito mga kaibigan. Pero kung bago ka lang, please huwag mo na kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Sa kasalukuyan ho, ang nagpapaulan at nagbibigay ho sa atin ng masamang panahon ngayon ay eto pong habagat or southwest monsoon. May mga lugar po na apektado ng southwest monsoon mga kaibigan or habagat. Kasama na ho dyan ang area ng Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, at ilang bahagi po mga kaibigan ng Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet, the rest po ng Central Zone, Calabarzon, the rest po ng Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, at Negros Occidental. Yung mga lugar po na yan, makakaranas po mga kaibigan ng occasional rains at monsoon rains. Yung mga pabugso-bugso at minsan naman yung mga pag-uulan na tuloy-tuloy at madalas sa hapon ho at sa gabi lumalakas. At yung mga lugar na yan, apektado po ng habagat or southwest monsoon. So ganun din ang posibleng impact nito, kaibigan ko, no, ay yung pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Tuloy-tuloy tayo ang ilang bahagi ng Luzon, ilang bahagi ng Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Lanao del Sur. Kasama rin ang ilang bahagi po ng Mindanao ay patuloy din po makakaranas ng maulap na kalangitan dahil pa rin sa banta o mas lumalakas po na southwest monsoon or habagat. So mag-ingat pa rin tayo sa mga pwedeng mangyari, no? Pagbabaha, landslide sa mga landslide prone area, sa mga low-lying areas. Dahil din po sa banta ng habagat mga kaibigan, meron din po tayong tinatawag na heavy rainfall outlook, no? Or ito yung sinasabi natin na mga uulanin at yung dami ho ng ulan. Inaasahan po ngayong araw ng linggo mga kaibigan ang 100 to 200 mm sa dami ng ulan sa Metro Manila, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro, Palawan, Romblon, Aklan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. So yung sinasabi natin na 100 to 200 mm na dami ng ulan at 50 to 100 mm sa dami ng ulan, sapat ho yan para magpabaha doon sa mga low-lying areas. So mas maganda kung apektado ang ating mga lugar ng mga pag-uulan ay lumipat tayo ng ating lugar o mag-evacuate po tayo, makipag-ugnayan po tayo sa ating LGU kung meron tayong malilipatan na mas safe po na lugar mga kaibigan. Dahil ang banta ng habagat, akala natin parang bagyo din po talaga magpaulan. So mas maganda na unahin po natin ang safety natin sa ngayon dahil mahirap po talaga i-predict ang panahon. Nagbabago po yan. Ngayong buwan din po ng July mga kaibigan, ina-expect natin na isang sama na lamang ng panahon o isang bagyo na lamang ang posible pong mabuo. Then ina-expect natin mga kaibigan at pinaghahandaan natin ang posibleng banta ng panibagong bagyo, at kapag mayroong panibagong bagyo na nabuo, tatawagin ho yung bagyong Dante sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Marami nagtatanong sa atin mga kaibigan, no, kung ito nga bang susunod na bagyo ay mas magiging malakas, kasi marami daw po silang nababasa mga update na mas magiging malakas daw ho, no, yung panibagong bagyo na mabubuo sa may bandang silangan ng ating bansa. Kung titignan nyo sa ating pinaka-latest track mga kaibigan, no, at doon sa tropical cyclone threat potential, nasa high chance po agad siya na maging ganap na bagyo. So yung chance na maging malakas na bagyo ito ay pwedeng mangyari. Tapos itong habagat mga kaibigan, magkakaroon din siya ng interaction dito nga po sa panibagong sama ng panahon o posibleng panibagong bagyo. So ang habagat ay inaasahan na pwedeng magtuloy-tuloy po yung kanyang paglakas. Pero sa ngayon mga kaibigan, unti-unti nang humihina ito dahil nakalabas na si Bagyong Krising
sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ipapaalala ko lamang sa inyo, lumalakas lamang ang habagat pag meron siyang interaction or meron siyang kasama na bagyo sa loob ho ng ating Philippine Area of Responsibility. Mostly, ang apektado lang naman ng habagat, yung kanlurang bahagi ho ng ating bansa. At yung Northern Luzon, mga kaibigan, Itbayat, Batanes, mainland Cagayan, naapektuhan talaga yan hanggang sa ngayon ng trap or extension. Ito po si Bagyong Krising kahit po nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. So yan muna ang pinaka-latest update natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po.